nalulungkot sa kanila. Patuloy mo yan. Wala akong pa ng mga testigo, bakit merong nakakulong. Walang nagreklamo pero merong nakakulong. Ang problema ko kasi dito mga kababayan, siguro merong mga nadisgrasya. Ngayon, dun sa mga nadisgrasya na yon, talagang pinaliwanagan yung mga nabiktima sa war on drugs ito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya na hindi sinasadya. Kinausap ng maayos yung mga nadamay na hindi naman talaga dapat madamay. Kumbaga, kasi pagka lumabas na yung bala, wala ka na magagawa kung saan nang pupunta yan. Kung nadamay ka dyan, wala magagawa yung mga individual. Collateral damage ngayon. Kahit saan meron ganyan. Kahit sa kalsada, meron ganyan buwan. Bigla kung sa'yo yung sakit, tatamaan ka dyan. Kahit hindi mo alam na sa hindi yan limitado sa nangyari doon sa administrasyon ni Tatay Digong. Nakahiga ka sa kama mo, bumagsak ang eroplano, kagustuhan ba yun ng piloto? Hindi. Ganun mo talaga mga kababayan, nangyayari yung mga bagay-bagay na hindi nagugustuhan ng lahat ng partido. Dito sa isa na to, siguro nananawagan itong ICI na to. Hindi doon sa mga talagang biktima. Doon sa mga hindi naman durugista pero nagurgur sa kalagitnaan ng pagpuksa ni Tatay Digong sa mga siraulong durugista. Kasi kung ikaw durugista, pamilya mo gumagamit, nagtitinda ng ipang nagbabawal na droga, lumapit ka dyan sa ICC na yan. Tapos, ipresenta mo sarili mo bilang biktima dun sa war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkayat na laban ng mga kamag-anak nyo, kapitbahay nyo, o yung mga nakakakilala sa anak nyo, anak ng Petrang Garapata, sigurado may kalalagyan niya ang pagtitestigo nyo na yan laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano yung ba ibig natin sabihin dito? Ibig natin sabihin dito, napakasinsero noong paglaban sa mga durugista nung kampanya laban sa illegal na droga. Ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Karamihan mo talaga ng mga nagurgur at talagang nadispatcha, higaga, mga durugista at mga tutulak na kaya para sa ICC, wala talaga kayong ebidensya, testimonya, mainam na palayain nyo na ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Pagka nakakita tayo, may ebidensya, testimonya, testimony laban sa kanya. Kasi ganun ulit dyan. Isang individual na kung saan nasa dapat hapon na ng kanyang buhay. Pagkakagay na natin, kung para sa inyo kayo ano binahagi nitong lukarit na to sa kanyang vlog niya. Lukarit ka kasi anti-clear eh. Inuuwi mo kasi trabaho sa bahay eh. Pambihira ka yung trabaho sa PCO yun. Di ba kasi sa PCO kahit pa paano, kahit na balahura ka, nakakapagpaka-formal ka. Di ba? Balahura, bunganga mo eh. Pero pagka nasa PCO ka, kahit pa paano, kailangan mong i-observe yung proper decorum. Di ba? Pero pag nasa vlog mo na, hindi ka marunong umano eh. Dapat yung di umano, hindi ka rin lang naman pala sigurado. Di ba? Para hindi ka masampahan ng libel. Na-libel ka tuloy. Pakinggan natin itong si Congressman Libisque kung ano ang pinag-ugatan ng libel na yan laban dito kay Anti-Clear. Marami yan. Yan, kumbaga, sulyap sa hinaharap. Di ba, Anti-Clear? Yan ang magiging day-to-day routine mo pagkatapos ng administrasyon na doon sa Marcos Jr. Diba? Yung day-to-day routine. Pagsagot sa mga reklamong isasampa. Hindi ka mo kinikilabutan. Siguro may mga panahon na to dahil nakikipag-jamming ka na sa mga bangag sa Malacanang. Tila bagang okay lang yan. Di ba? Kakampi naman natin ng DOJ. Kakampi naman natin ng DILG. Isang tawag lang yan kay Boying Remulla. Paano pagka kayong dalawa ng ni Boying, diba? Ang humaharap sa mga problema, sino pa ang tatawagan mo? Nako! Diba? Sana ha,
sana yung kayabangan mo sa mga pag nag-press ko ka dyan sa Malacanang, gusto ko pa rin marinig pagkalipas nitong administrasyon na to. I wish, gusto kong makita kung ano karakas mo. Kasi maraming ganyan, yung tipong nakaangat-angat lang ng yung tipong nakakuha lang ng maganda-gandang pwesto sa pamahalaan, ang yayabang na. Kahit sa totoong buhay, meron ganyan. Kaya tayo, hindi tayo nagyayabang dahil umiikot lang ang mundo. Baka dahil sa kayabangan mo, di ba, nagyabang ka na naman, tapos bumagsak ka na naman, nakakahiya. Ha? Nakakahiya ho yung mga kababayan. Kung yung gagawin yun, kahit sa totoong buhay, kahit hindi sa tawag dito sa gobyerno, huwag ko kayo mayayabang. Dahil pagka kayo bumagsak, maigi na maging loki na kayo, tahimik lang. Tahimik lang. Bumagsak ka, tahimik lang. Walang nakakaalam. Kasi pag maraming nakakaalam, nanumukan ka ng kayabangan. Pag bumagsak ka, tahimik ka na naman, wala ka na namang galaw. Ganito ka na naman, Di ba? Ganun mo yun. Yun ang sikreto ng buhay. Huwag kang masyadong yabang. Di ba? Dito tayo gagawin sa Malibis Day. Giving off system, ikaw mo naging kalaman. Parang ganun ba? Ganun yung strategy ang nakikita ko dito sa ginagawa nila na to. Pero hindi yun mangyayari. Kasi alam na sa bayan ng Pilipino, hanggat hindi nakukulong ang master na, dala naman ang bawat isa pa kasi master. Alam na kung sino master. Hindi mo titigil ang ating mga kababayan. Diba? Kaya naman kahit ano pang gawin nilang layer na strategiya para hindi makaabot yung lapos nila pag-usapin na to. So hindi naman natin, hindi mo talaga mangyayari na pagkatapos ng administration na to, hindi mo ika nga maibabalik ang usapin na to. Once matulungan na ito sa pinamamalaan ng sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin ngayong araw nasampahan kay Mr. Castro sa video case dahil sa tingin ko malala tayo pero makakalaman po ako kay Mr. Castro kung siya po ay nakagad makulong. Sa tingin ko ang ating pinakatang ay isang video case. Ito po ay for 110 million pesos in damages na sa tingin namin po we will report. Maraming salamat. Thank you. Alakbaran, anak ng tawa. Si Enrique Radon, kukunin niya yung pera nitong si Congressman Libiste. Si Congressman kukunin niya yung pera nitong si Antipler. At si Enrique Radon, bubulsan niya na yun. Siyempre, alam mo namang, saan niya dadalhin yun? Napakakita niyo naman yung pagiging talagang dayok sa pera ng mama na yun. Yaman mo yun, hindi namin yun. Pag sinabi natin dayok sa pera si Enrique Radon, sa ibang layo yun. Hindi naman pala siya mukhang pera, bakit iba? Hindi naman yung may pagdalaga na maraming di ano na pagdalas na.
Ano ba bakit dito? Ano ang katotohanan mo magiging kakalaman? Yan. Kaya nangyayari ito. Tapos, congressman siya. Siyempre, hindi ko naman siya. Tapos, nandito siya sa Congress. At nandito pa rin ang kumpanya na nakikipag-deal sa gobyerno. Pero hindi nga yan. Conflict of interest. So, ano ba? Na conflict of interest. Tapos, lumalabas itong si Congressman Libuste ay ang pinaka-richest Congress. Member of Congress. Parang 54 billion. Siyempre na parang yaman. So, kaya Ano yung na doon? Galing sa pribadong sektor ng yaman niya. Hindi lang yung yaman ng Marcos dito. Gusto mo pag-usapan natin. Yung yaman ni Marcos Romualdez sa kahaba-haba ng panahon kung gano'n na gusto pag-usapan natin. Pag-ibig lang. At ano naman siya eh. Ang sinasabi naman ng mayaman ako. Mayaman ako. Galing ko sa pribadong sektor. Hindi galing sa wala sa amin. Di ba? Di ba kung babangitin mo yung yaman niya? Kasi pagka pinag-usapan natin yung video ni si Marco Romualdez, itong si Marcos Jr. at hindi si Araneta Marcos, eh hindi mo gugustuhin ng te. Diba? Baka nga yung yaman ng amo mo si Marcos Jr. galing pa doon sa yaman ng tatay niya na kung saan eh, ninakaw niya sa bayan ng Pilipino. tumatanong ngayon dyan, okay, 54B? Kaya tuloy, ang sabi nitong si Congress, now, Secretary Sharon Garin, ng DOE, ng Department of Energy, nasabi niya, inaayos na ngayon kasi ng mga kumpanya hindi nakakapag-deliver. So, ginagawa, nag-flip lang. Flip, mga ayaw nila ng kanilang mga flipper at mga opportunists. So, hindi ba naman kasi parang magkuha lang, mag-franchise, walang nag-intention to operate. And then that's it, wala namang gagawin. Pero Ate Claire, sana ma-shoutout mo ako na din yung hardware of office na Wow Josephine, Adan, Hindi sila, yan ang pinaka-ano eh. Nag-shoutout ka na dun sa unaw, shoutout ka. Diba? Eh, magkataw ka, tagal mo na nagbablog, ilan ba yung views nitong ano na to? O kaya 24,000 views lang tong video mo na to eh. Yung mga nakikinig sa'yo, nagpunta sila dyan kasi doon sa title mo na kung ano pag-uusapan mo. Alem. Thank you so much. Thank you so much, Josephine. Thank you. Yung mga pwede shoutout So, dito. di ba, para bang kumuha lang ng lisensya, tapos hahanap ng investor. So, ang question is, paano mo bibigyan ng license to operate? Paano mo bibigyan ng prangkisa sa panahon ng Pangulong Duterte? Kung wala pala kayo gano'ng malaking puhunan to back up yung inyong obligation na ipinangako mo sa gobyerno kaya kayo bigyan ng prangkisa. Yung question kasi malaki. So, kaya mukhang hindi makakawalan itong issue na to, yung ombudsman. Kasi Hindi pakakawalan kasi yan lang ang pwede nilang gawin diyan sa ombudsman. Hindi naman nila pwede hahulin yung mga mastermind, yung mga maano man yung flood control project. Dahil mapupunta yun sa Malacanang. Ayaw nga nilang pag-usapan, lugain yung upuan nila. So para meron gawin ito sa Buong Linya, kailangan talaga hindi pakakawalan yung issue na yan. Itong si Congressman Libuste, ikaw na ang inuuro nyo kasi ang ano yung mga Pilipino eh. Di ba? Hindi pakakawalan. Hindi pakakawalan. Talagang hindi pakakawalan. Wala naman silang tatramuhin pagka hindi nila pinakawalan. hindi naman ordinaryong tao ang maapekto nito. Bansa, kasi energy, we're talking about Isa yung split nila, itong si Boy Reynola at saka itong si wala mang naging bida nila. Yung bida nila dito importante nga. Yung sektor ng energy, ang bansa, ang maiepekto. Yung isa ay yung split nila. Kaya yung packaging na to, malamang sa malamang talagang pinag-meetingan kung paano gigibain ito si Congressman Libuste. Ngayon, kung talagang nagmamahal ka sa sambayan ng Pilipino, ikaw nga, ikalit ka sa mga saraulo na to, yung mga politiko siya clear marami na problema yan, huwag na natin idamay sa mga saraulo. Ang mo sagutin niya, itong si Congressman Libuste, marami yung pananagutan nila. Supportahan natin ito si Congressman Libuste. Supportahan natin si Congressman Libuste. Huwag mo tayo magpadala sa mga pambubuto nito si Boy Reynola.
pambubudol nito si Antique dahil ang labanan mo ngayon, ang labanan ng liga nga kung sino makakapagpalabas sa katotohanan. At base sa ating nakikita, dito sa laban na ito, ay natatalo mo ang pamahalaan. Dahil yung katotohanan sa likod ng mga palitan ng Control Project, hindi ko hinihili ng sabay ng Pilipino na si from the start, Hey, hi. 30, 40. Yes. Lagi na, makaon nagyan po na ugma. Kaliyog ka lang. Balik na lang. Isagol tanan dara. Yeah.
lang.